The ring with a record of 14 wins, 12 wins coming by way of knockout. Tonight making his first attempt at a world title. Ladies and gentlemen, here's the colorful and dangerous WBA Rolando Romero. His record stands at 61 wins, 7 losses, 2 draws, with 39 wins coming by way of knockout. Here is the icon of the sport and future Hall of Famer. Ladies and gentlemen, please welcome boxing's legendary and only 8-division champion of the world, introducing the one and only Manny Pacman Pacquiao! Halos pinagkaitan at pinagtutulungan ngayon ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao ng mga bata at mga sumisibol na boksingero ngayon sa makabagong henerasyon na kung saan nga po tinitirada nitong magkaibigan na undefeated na si Terence Bud Crawford at Shakur Stevenson ang legasiya na nagawa ng ating kababayan na kung saan nga sinasabi ng dalawa na ito na madali lamang kuno ang nagawa na legasiya nitong si Pacquiao at sa katunayan nga daw kung nagkaharap nga daw itong si Terence Crawford at Manny Pacquiao ay malagim kuno ang sasapitin ni Pacquiao sa kanyang mga kamao at para kuno sa kanya ay hindi isang ganap na kampiyon itong si Manny Pacquiao. Naniniwala po itong si Crawford na umiiwas lamang di umano ang kampo ni Pacquiao na mag-cross ang landas ni Crawford at Pacquiao dahil sa alam di umano ng kampo nitong si Pacquiao na hindi nila kakayanin si Crawford. Ito po ang pagyayabang na binabanggit at ginagawang pag-iingay nitong si Crawford sa kanyang social media account. At hindi lang yan, dahil sa kahit ang kaibigan po nito na si Shakur Stevenson ay sinasabi din po na kahit ang prime na Manny Pacquiao kuno ang kanyang kakaharapin ay dudurugin din daw po nito ang ating kababayan. Walang kaalam-alam itong mga batang boksingero na ito sa kung gaano nga ba kadelikadong boksingero ang nag-iisang 8th Division World Champion at hinirang na the oldest welterweight world champion sa kasaysayan na palakasan na kung tawagin ay boxing. Ngayon sa kabila niya isang magandang balita ang ginagawa ni Manny Pacquiao dahil sa kasalukuyan ay isinasaayos na po ng Team Pacquiao ang kanyang magiging huling laban sa isang ganap na kampiyon ng 147 pounds welterweight division na kung saan nga dalawa po ang lumulutang na pwedeng makalaban ngayon ni Pacquiao. At ito na nga po ay sina WBA welterweight world champion Rolando Romero at itong si WBO welterweight world champion na si Devin the Dream Haney. Si Devin Haney po talaga ang inaabangan ngayon ng lahat ng mga Pinoy boxing fans dahil sa ito po kasi ay nananatiling undefeated kahit na ilang beses pa itong pinagulong sa naging laban nila ni Ryan Garcia. Ang pagiging undefeated ng kampiyon na ito ang magdadala kay Manny Pacquiao para sa gayon nga ay makagawa ng isang magandang paglabas sa sports na kanyang minahal. Malaki ang tsansa na si Devin Haney ang kanyang sunod na makalaban dahil sa binigyan na po kasi ng daan ng WBO na maganap ang malaking laban na ito. At ito na nga ay sa pamamagitan ng paglagay ngayon dito kay Pacquiao sa talaan ng mga top contender dito sa titulong pinangahawakan ngayon itong si Haney. Kaya naman po ay malaking tsansa na matuloy po ang laban na ito ni Haney at Pacquiao. Pero hindi pa rin man po kasi nawawala ang tsansa na makakalaban itong si Pacquiao ang WBA welterweight world champion na si Rolando Rolly Romero. Ito'y dahil sa ayon po kasi sa kampo nitong si Manny Pacquiao ay planchado na nga daw ang laban na ito. May mga problema lamang na pumipigil at pumapagitna kaya naman hindi pa napafinalize ang laban. Pero para sa akin mga idol, kahit sino naman ang pwedeng makakalaban itong si Pacquiao dahil sa dalawang mabigat na pangalan naman po kasi ito na makapagbibigay at makapagdadagdag sa legasiya na nagawa ng ating pambansang kamao. Pero ano sa tingin nyo mga idol? Sino nga ba para sa inyo ang sunod na makakalaban ni Pacquiao sa paninimula ng taong 2026? I-comment nyo na po niya magiging komento mga idol para sa gayon ay atin niya mapag-usapan dito sa ating comment section. Ngayon sa video po kasing ito mga idol ay iyahain ko sa inyo ang isa sa pinakamabigat na laban nitong si Manny Pacquiao ng kanyang kaharapin. Ang mas bata noong kampiyon at may hawak ng WBO o World Boxing Organization welterweight world title belt na si Jesse Vargas.
Itong si Pacquiao ay nagbalik sa kanyang pagre-retiro dahil sa na-miss di umano niya ang boxing. At sa kanyang pagbabalik ay agad-agad po nitong sinagupa ang kampiyon na si Jesse Vargas. I'm happy to be back. I feel lonely and sad when you are thinking you're not longer active with the sport of boxing. You know, I want to box, I want to continue because box. Sa laban na ito mga idol ay maraming naniniwala na hindi na kaya di umano nitong si Pacquiao makipagsabayan sa mas batang kalaban. Lalo pat itong si Vargas ay nasa kanya na ngayong kapanahunan na kung saan ay nag-uumapaw ang kumpiyansa ng kampiyon na ito na kanya di umanong tatalunin lamang sa laban ang 8th Division World Champion na ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Let's come out victorious and to show that I'm the best in the welterweight division. What have you done to prepare for Manny? What have I done? What have we done? My team and I have prepared tremendously in a great way, and we look forward to performing well because that's what we work for. You know, and this November 5th, this Saturday night, tomorrow night, we're going to give the fans a great performance, and we plan to come out victorious. We worked hard for it, and we have no doubt that that will be the outcome. Walang kaalam-alam si Vargas na hindi pa rin nawawala ang bagsik nitong si Pacquiao. Kaya naman po yung mararanasan ng kampiyon na ito ang pagkatalo na hindi niya pa nararanasan sa kanyang talang buhay. Kaya naman ay huwag po natin patagalin pa at sabay-sabay po natin ngayong panoorin ang highlights ng kanilang buong naging sagupaan. Sa unang round mga idol ay medyo po nagiging maingat ang ating kababayan na si Pacquiao dahil sa aminado itong si Pacquiao na malakas din itong kanyang kalaban. Kaya naman binabasa at kinakapapa ng ating kababayan ang lakas at diskarte ng kanyang kalaban sa pagbato ng suntok. Sa pangalawang round mga idol ay medyo bumibitaw na ng matinding suntok si Pacquiao. Gusto ni Manny Pacquiao na makuha ang round 2. Kaya lamang kasi ay desidido ang kampiyon na si Jesse Vargas na makuha ang face ng laban. Pero hindi niya inaasahan ang mangyayari dahil sa lalagapak pala ang kanyang puwetan sa lakas ng suntok na pinakawalan nitong si Manny Pacquiao. Sa pangatlong round mga idol ay animoy hindi bumagsak ang kampiyon na si Jesse Vargas dahil sa parabang siya pa ang naging mas agresibong boksingero sa round na ito na nagpapakawala ng mga madiding suntok sa ating kababayan. Di naman inaayaan ni Pacquiao na mangyari ito
Kaya naman malalakas sa suntok din po ang pinakawalan ni Pacquiao kung saan nga ay nagsimula ng maglaro ang ating kababayan. Sa round 4 mga idol ay hati na ang naging scorecards ng dalawa dahil sa pares po kasi silang dalawang nakapagpapatama ng malalakas sa suntok. Pero ang round na ito ay binigay po kay Jesse Vargas mga idol dahil sa may isang kanang malakas sa suntok na naipatama itong si Jesse Vargas sa mukha ng ating kababayan. Sa round 5 mga idol ay punong-puno na ng aksyon ng laban na kung saan nga po ay nakikipagbunuan na si Pacquiao sa kanyang kalaban. Hindi naman basta-basta nagpapadaig itong si Jesse Vargas dahil sa agad-agad po kasi itong bumabato ng maraming suntok sa tuwing pumapasok na sa kanyang depensa ang ating kababayan. Sa round 6 mga idol ay naging maingat na si Pacquiao sa pagpasok sa depensa ni Vargas. Napag-alaman na po kasi ni Pacquiao na medyo malakas din talaga ang mga suntok nitong si Jesse Vargas na nagagawa siyang mayanig kung saan ay nawawala ang kanyang balanse. Kitang-kita po dito kay Jesse Vargas ang style nitong si Juan Manuel Marquez na kanya lang naman pong pinaggayahan na estilo para talunin ang ating pambato.
Sa round 7 mga idol ay minungkahi na po ni Coach Boboy Fernandez na hindi dapat matakot si Pacquiao sa pagpasok sa depensa nitong si Vargas sapagkat hindi nga naman daw ito isang counter puncher katulad nitong si Juan Manuel Marquez kung saan ay gumaganti nga lang naman daw ito ng suntok sa tuwing kanyang nararamdaman ang pagpasok ni Pacquiao sa kanyang depensa. Kaya naman ay nagsimula muli ang bagyo mula sa ating pambansang kamao. Sa round 8 mga idol ay bahagya na pong sumasara ang kanang mata nitong si Jesse Vargas sa diin ng mga patama ni Manny Pacquiao. Hindi na mabasa-basa ni Vargas ang lokasyon ng mga pinanggagalingan ng mga suntok nitong ating kababayan. Kaya naman ay bara-bara na ang Jesse Vargas sa round na ito na sumusuntok na lamang sa hangin. Ito ay dahil sa pabago-bago ang estilo na ginagawa ni Manny Pacquiao. Sa round 9 mga idol ay dahil nga sa hindi natural ang estilo nitong si Vargas na ginamit sa laban na ito, ay kaya naman lubos na nahihirapan siyang makipagsabayan kay Pacquiao. Inakala ni Vargas na sasapat ang estilo nitong si Dinamita Marquez para pahirapan itong si Pacquiao. Pero hindi po may epektibo ang estilong ito na naging dahilan kung bakit hindi po magawang makatama na ni Jesse Vargas sa malikot na si Manny Pacquiao. Sa round 10 ay gustong-gusto ni Vargas na mag-deliver ng pressure. Kaya lamang,
ay hindi malaman-laman itong si Vargas sa kung papaano niya nga ba ito maisasagawa dahil sa hindi kasi basta-basta nagpapadikta na lamang sa laban ng ating kababayan na si Manny Pacquiao. Kaya naman po sa laban na ito ay nagbistulang bata na si Jesse Vargas na sumusuntok ng wala sa anggulo. Sa round 11 mga idol ay hindi na alam ni Jesse Vargas sa kung paano niya nga ba pupuruhan itong si Pacquiao. Makikita po sa naging laban na ito mga idol ang agwat ng ganilang mga kakayahan na kung saan ay mas napupuruhan ni Pacquiao ang mas batang kampyon na si Jesse Vargas. Inakala ni Vargas na siya ang nanaig sa laban nila ni Pacquiao, kung saan nga po ay nauuna pa nga po itong kumaway sa mga fans na para bang gusto niyang iparating na naniniwala siya na siya ang nanaig sa laban nila ni Pacquiao. Pero katulad nga ng inaasahan mga idol, ay dahil nga sa mas maraming naipatamang malalakas sa suntok itong si Pacquiao, ay kaya naman siya ang nanaig sa laban at nag-uwi ng WBO Welterweight World Title Belt.